Sa mga hindi nakaintindi, hindi po siya galing ng Kuwait. Siya po ay nanggaling ng Japan. Ito pala ang buong katotohanan sa OFW na nag-viral ngayon sa Facebook matapos itong makitang wala ng buhay sa loob ng isang bus nitong nakaraang araw lamang. Nakinilalang si Wilma Ausa, 41 years old na taga Negros Oriental. Nilinaw ngayon ni Kaagapay Kabong Concha ang maling impormasyon na kumakalat ngayon sa Facebook patungkol dito sa ating kabayan. Idinitalye nito ang kanyang nalalaman para hindi umano malito ang lahat. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakakaalam, siya ang OFW na napabalita nitong nakaraang araw lamang na nakitang wala ng buhay habang nakaupo sa loob ng isang series bus na patungo sa Dumaguete mula sa South Cebu Bus Station. Kakauwi lang nito sa Pilipinas noong Agosto 4 nitong kasalukuyan na hindi alam ng pamilya dahil sa balak sana nitong susurprisahin ang kanyang pamilya. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, hindi na siya nakaabot dahil sa binawian ito ng buhay habang natutulog ng nakadapa. Bigla daw kasi itong nanghina, sumama ang pakiramdam at nagsuka sa loob ng bus na ayon sa mga nakasabayan, galing di umano sa Kuwait itong atin kabayan connecting sa Japan tapos Japan to Manila at Manila to Cebu at nagland trip Cebu to Dumaguete. Ito daw umano ang dahilan ng pagkasawi nitong atin kabayan dahil sa hindi daw kinaya ng katawan ang mahabang biyahe na ngayon nilinaw ni Kaagapay Kabong Concha ang maling impormasyon na kumakalat ngayon sa social media. Narito pakinggan po natin ang kaagapay ng mga OFWs Kabong Concha para mabigyan po tayo ng linaw at nang hindi tayo malito. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Ako po ay magbibigay sa inyo ng update tungkol dito para po lahat tayo ay malilawan kung ano po talaga yung istorya noong OFW na namatay po sa bus. Okay? Si Wilma po ay dating nagtrabaho po siya sa Saudi Arabia bilang isang kasambahay. At noong 2021 hanggang 2023, siya po ay nagtrabaho sa Kuwait bilang kasambahay. Sa paglilinaw pa ni Kaagapay Kabong Concha, taon 2023 umano ang huling pagpasok nitong atin kabayan bilang isang OFW kasambahay sa bansang Kuwait. Matapos ang kontrata, hindi umano ito nag-apply bilang isang OFW dahil sa kinuha umano itong atin kabayan ng kanyang kamag-anak sa Japan, gamit ang visit visa para mag-alaga ng anak ng kanyang pinsan. Kinuha po siya ng kamag-anak niya para magtrabaho bilang nani sa kanyang pinsan, gamit ang tourist visa na 6 months po sa Japan. And for 6 months po yung visa na yon, nung expired na po, umuwi na po ng Pilipinas. At nung umuwi na siya, susurpresahin niya ang kanyang mahal sa buhay. Yun nga lang po nangyari yung hindi dapat mangyari. Kumbaga po, siya po ay undocumented OFW kasi hindi naman po siya pumunta ng Japan gamit ang workers visa, kundi tourist visa ang kanyang gamit. Kaya yan po, dapat niyo po malaman na hindi po siya kasalukuyang katrabaho sa Kuwait. Talagang sa Japan po siya nanggaling. Okay? Nakakalungkot. Biruin mo, nagbiyahe siya ng malayo, nagbus. From Cebu ata, ewan ko. Kaya yun po nangyari. Pero yun na nga, ang OWA po ay pupunta po sa kanila para tulungan po yung pamilya. Okay? So yun po, ulitin ko po ang OFW ay hindi po nanggaling ng Kuwait. Siya po ay nanggaling ng Japan at susurpresahin niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Kaya yun, nangyari yung mga hindi naasahan. Sobra po talaga, nakakalungkot. Siya po taga Negros Oriental. Okay? Siya po ay dati po nagkatrabaho bilang domestic helper sa Saudi and nagtrabaho rin siya sa Kuwait noong 21 hanggang 2023. Yun po. Pagkatapos ng kanyang 2 years contract sa Kuwait, hindi na po siya bumalik ng Kuwait. Nagpunta lang po siya ng Japan dahil na po sa pinsan po niya para mag-alaga ng anak nun.
Okay, gamit po niya ang kanyang tourist visa bilang isa para makapasok po sa Japan. Nakakalungkot lang ito dahil nga po kung kailan pa siya pauwi na, yung pa nangyari ang hindi maganda sa kanya. Alam niyo naman po ang buhay na tayo, di ba? Kahit saan nangyayari po yan. Katulad ko, akalain ko ba mag-i-stroke? Kahit sino. Kung nasaan man tayo, kung oras na natin, talagang oras na po natin. Ganun talaga ang buhay natin, hindi din alam. Tanging ang Panginoon lang nakakaalam po ng ating mga buhay. At yung nangyari nga kay ate, kung doon po sa bus na nga siya inaabot, nakakalungkot po. Pero wala po tayong magagawa dahil ganito talaga ang buhay natin. Hindi natin alam kung kailan po tayo kukunin ng ating Panginoon. Kung kailan pa naman malapit na siya dumating sa bahay nila, doon pa nangyari yung tragedya. Okay? Siyempre, mas maganda po yung complete details po. Yung talagang tunay nangyayari para po alam natin yung nangyari sa ating kababayan. Okay? Ulitin ko po, ang kababayan po natin ay nagtatrabaho po sa Japan. Nakatapos siya ng 6 months sa Japan bilang kanani po sa anak ng pinsan niya. Okay? Kung ano po ang nangyari, bakit po siya nag-bus lang, hindi siya nag-aeroplano, hindi na po natin alam po yun. Hindi ko na po alam kung bakit po ganun. Yung OFW po na namatay, ang nakakaalam nun kung bakit po siya bus lang. Okay? Basta ako, ang aking pong binibigay sa inyo, ang aking information para po malaman ninyo ang totohanan. Kilala niyo po ako, si Buong Concha, hindi po ako gumagawa ng ano. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang OFW ay hindi po nanggaling ng Kuwait. Nanggaling po siya ng Kuwait 2023 pa ho. Hindi po ngayon. Siya po talaga ay nanggaling ng Japan. Okay? Lahat po ng OFW, mag-ingat po kayo. Mag-ingat po kayo dahil ang buhay po natin ay hindi natin alam kung kailan tayo. Katulad po ng nangyari sa OFW sa bus na hindi po natin alam, hindi po siguro kahit siya po, hindi niya alam na mangyayari sa kanya. Isipin nyo ang mga mahal nyo sa buhay na naghihintay sa Pilipinas. Kahit sino po, huwag po kayo magkasawa, magdasal sa ating Panginoon, kahit kayo po ay Muslim o Kristiyano, kahit ano pa man, importante manalig tayo sa ating Panginoon.